ng MOA signing po ang SSS kasama ang Angkas Management or Company na kung saan around 250 riders ang nagsumaksi, naging saksi sa MOA signing na yun. Pero I think around 30,000 ang target natin for the riders na ma-cover na po natin. Yes, ang dami, di ba? So, actually, umpisa lang to ha. Umpisa lang to mga kausap. So, hindi lang sa Angkas and hopefully, yung mga ibang riders din natin, di ba? Sa ibang mga company like Anshan Cebu, ano pa ba? So, sila Move, yan. And, ito po panawagan lang kasi baka yung iba, ay, paano yan? Si Angkas lang ba? Kasi gusto ko rin mag-register, di ba? Kay SSS. So, pwede po. So, pwede kayo mag-register kay SSS as a self-employed. Ayan. So, pwede ho kayo mag-register as a self-employed. At ang kagandahan, ito po pag-registered kasi tayo as self-employed, kasi yung iba kasi, dati na akong member ng SSS. So, ipagpapatuloy ko yung membership ko. Ano po bang maganda? Kasi dalawa yung option ng ating mga miyembro. Kung dati na ho kayo miyembro pwede kayo as a voluntary paying member or as a self-employed. Pero ito po, lagi namin pinapayo, self-employed tayo. Okay. Bakit? Kasi meron po tayong isa pang program na nagbibigay protection para sa ating mga self-employed. Ito yung employees compensation, di ba? So kung tayo ay na-aksidente, nagkaroon tayo ng pinsala sa katawan, or nakunwald, namatay yung miyembro habang siya ay nagtatrabaho, pwede po tayong makakuha ng dalawang benepisyo. Isa under Social Security Program at isa po under Employees Compensation. Di ba? Naku, self-employed na po lahat ng mga kagulong natin. Kagulong talaga. At meron din tayong ganap, nagkaroon tayo ng stakeholders forum sa Bicol, sir. Wow. Oo nga di ba? Mga members, mga sektor na nakisali sa forum na yan. Na kung saan pinangunahan ni President and CEO Rolando Ledesma Makasaet. Totoo. At nakita ko nga doon sa video, ang daming umaten, di ba? So, despite na yung weather, medyo makulimlim siya, di ba? So, minsan kasi pagka sa mga events natin, medyo yan ang kalaban natin, di ba? Challenge talaga yan Kahit kami sa member ed, pagka may event kami, tapos medyo makulimlim, medyo kinakabahan kami. Pero nakakatuwa kasi talagang despite, di ba? Napaka-supportive ng mga miyembro natin, dinagsa yung ating event. So, ang daming nag-participate. And, ang dami nilang natutunan din doon sa program na yon. So, abangan nyo po, malay nyo sa susunod doon naman sa area ninyo. Abangan nyo po. Ayan. At syempre, patuloy pa rin ang ating reminder sa mga member na may iba pa ho kaming programa or privileges na inaalok ang SSS. So, kung saan ito nga yung salary loan naman, sir, di ba? Oo, nako. So, itong salary loan natin, para to sa mga miyembro na mayroong, sabihin na natin, immediate financial need, di ba? So, pwede tayo mag-avail ng ating salary loan. So, pinopromote natin ito na sa mga miyembro na ang filing kasi natin online na. So, yung mga miyembro natin, yung iba kasi sabi na, paano yan? Online na. So, wala akong laptop, wala akong desktop, di ba? Kasi kailangan nyo mag-login sa inyong My.SSS account. Pero ang kagandahan po ngayon, kasi yung salary loan application natin, hindi na lang siya available sa My.SSS, sa website natin, pwede na rin siya sa mobile app. Correct. O diba? Download nyo lang sa SSS mobile app niyo yung download nyo lang sa sa smartphone niyo yung SSS mobile app, di ba? Yun. Maraming salamat sa mga members na nakatutok ngayon, no? Pakisali ho kayo sa aming discussion, sa mga kausap. Yes, makipag-usap po kayo sa amin. Nako, ayan, nagtatanong, pag-uusapan ba daw natin ang pension boosters? Eto, pag-uusapan natin. Ito na po. Ayan. Ito po siya, ayan. Ayan. Shout out na sa ating, kumbaga, sa suki natin si Margarita Cristina Abanyo. Pwede na po bang mag-wisp to? Nako, sir, meron pa bang wisp? Nako, ayan, kalimutan nyo na po ang wisp. Actually, nung nag-conduct din kami ng nag-conduct kahapon lang seminar. Yan din, tinatanong nga nila yung wisp. Sabi ko, kalimutan nyo na ang wisp. Kasi, ang tawag na natin ngayon dyan ay pension booster. Ayan. So, para mas, di ba, mas madaling ma-recall ng mga miyembro natin. At the same time,
Kasi ang tanong kasi, para saan ba si, dati noon, para saan ba si WISP? Para saan ba si WISP Plus? So ngayon, ni-rebrand natin siya to Pension Booster Mandatory, yan yung WISP. At yung Pension Booster Voluntary, yan naman yung WISP Plus. So at least doon pa lang, sa pangalan pa lang, alam na natin kung ano yung purpose ng programa, and that is to boost our pension, di ba? Make that move and get that boost. So kaya pag-usapan natin yan. Yes. May tanong na naman dito mula kay Direct Pakilakihan. Sabi niya, hello, as lang po Arnasak. kung makaka-apekto ba sa pension if may consolidated loan? Thank you. Oh, yan. So may consol loan siya. So yung consol loan, para sa impormasyon ng iba, ang consol loan, yan yung mas kilala natin bilang condonation. Kasi iba, bago pa palang loan sa SSS. So wala po ha. So ang consol loan or Consolidated Loan Program with Condonation of Penalty, ang ginagawa ho natin dyan, lahat po ng mga past due short-term loan ng mga miyembro natin, kino-consolidate natin yan into one account. Yes. Okay? So, principal at interest, yun na lang po yung babayaran natin. Yung penalty, kino-consolidate po natin yan subject to conditional condonation. So, yun ang kagandahan. Pagka na-zero out nyo na po yung principal at interest, zero na rin pati penalty. Yan po ang kaigihan ng Consol Loan Program ng SSS. Members, sali ho kayo. Naku, ang husay-husay po ng mga sasagot ng mga tanong nyo. Na kung saan kasama natin si Sir Jomer Gonzales. Yan. Magpadala lang kayo ng mga katanungan, questions po, comments. Naku, i-address ho natin yan. Okay? So, nabanggit na nga natin na pag pinag-uusapan natin kanina yung My SSS Pension Booster Voluntary, no, sir, ang daming kumbaga patok na patok yan ng launching, no. Hanggang ngayon, no, ang daming nagtatanong niyan paano nga ba makisali o paano magkaroon ng account para sa My SSS Pension Booster. So dalawa ho yan. So yung mga SSS registrant, so yung mga SSS registrant, ito yung makukuha pa lamang ng SSS number. Pwede na ho nilang isabay yung enrollment sa My SSS Pension Booster Voluntary. So ito yung mga, sabihin na lang natin, estudyante pa lang or newly grad, di ba? Imagine mo, kakagraduate pa lang nila pero aware na sila, pinaghahandaan na nila, gusto na nilang paghahandaan yung kanilang retirement. So they can already enroll, sabay na nila pagkuha ng SS number, enrolled na rin sila sa My SSS Pension Booster Voluntary. Pwede na ho nila sabay. Yes, o diba? Sabay na. At yung pangalawa po, yung mga miyembro naman na ng SSS, pwede ho silang mag-enroll, ayan, via their My.SSS account. So mag-login lang po kayo sa inyong My.SSS account at under services, nandun po yung enroll to pension booster. Oo, sa mga members na utak savings. Tama, kasi diba talagang pagtitipid, pag-iipon, naku, makasali mo kayo dito. Mag-ipon na tayo, diba? Yan yung dapat na pinaghahandaan natin. Kasi yung iba kasi medyo, andun pa yung pagkasinabi mo kasi yung word na investment, medyo ano pa sila, medyo andun yung takot di ba? Pero sabi nga natin, kung medyo hindi tayo risk taker, di ba? Gusto natin mag-invest, pero gusto natin na safe din yung investment natin. Dito ka na, mag-invest ka na sa Pension Booster Voluntary. At syempre, iba pag SSS, no? Dito sigurado. Syempre. Alam, kagandahan kasi ng Pension Booster Voluntary natin. Actually, yung buong Pension Booster natin, program natin, guaranteed by government yan. At yung kinikita po natin dyan, tax-free. Correct. Diba? Imagine ninyo ako pag nakikita ko dun sa, kasi mobile banking ako, nakikita. Diba? Millennials. Hindi naman uso ngayon talaga. Naman. Makikita mo, diba, pag nagbo-mobile banking, nakikita mo yung kinita ng, ng pera mo sa bangko, tapos susunod doon may bawas, kasi ito yung tax, diba? Pero, itong kagandahan doon sa pension booster natin, kasi yung kinita ng inyong pera, ng inyong investment, tax-free. Tama. O, diba? Iyo. Kano nga yung target interest? Ang target natin ngayon, nasa 7.2%. Wow, diba? Saan ka pa? Samantalang, eto po ang alam ko, pag sa mga banks, wala pa atang 1. Totoo. Diba? Naramdaman ko yan. Diba? Wala pa 1%. Pero dito, imagine niyo, ang target ho natin nasa 7.2 for this. And hopefully, sana hindi lang natin ma-reach yung target. Beyond pa, hopefully, di ba? Pagdasal natin yan. Kasi last year, for 2023, if not mistaken, nasa 6.9 something tayo 6.9. Diba? So, yan. So,
sana makuha natin yung 7 point at mas mataas pa, diba? Yes. Mga members, makisali ho kayo. Ang pinag-uusapan ho namin ngayon, sa ngayon lang, may SSS Pension Booster, kung saan katulong natin si Sir Jomer, at kung ano-ano pa mga question nyo, at kung ano kung gusto yung mga topic pa dyan, pag-usapan Sige natin. po, itanong nyo na ipadala po. nyo lang ho. Alam mo, Sir Jomer, na-realize ko nga, at the age of 30 dapat, nakakapag-ipon ka na somehow. Kasi pagdating na 40, may mga nararamdaman ka na, 50 years old, iba na rin, hindi ka na makatayo. No? Totoo yan. Iba yung may ipon ka. Actually, parang hospital funds mo na no? Yes. Pagandaan mo na Iba yan. yung talaga, iba yung may naitabi tayo. Yan din yung actually pagdating sa pension booster voluntary kasi karamihan sa mga Pilipino yung sitwasyon kasi kung ano yung savings mo, yun din yung emergency fund mo eh. Oo. 'Di ba? Kaya naman sabi ko nga sinasabi nga namin sa member pagka nagse-seminar kami siyan, yung usual na scenario ng mga Pilipino, yun nga kung ano ang savings mo, yun din yung emergency fund mo. Pero gusto mong i-invest yung pera mo, gusto mong kumita. So saan ko siya kaya dapat ilagay? Ito po pinapayo namin, pasok mo siya dito sa pension booster voluntary natin. Bakit? Kasi ang pension booster voluntary natin, 1 year lang ang lock-in natin dito. Kung mas liquid yung pera natin. So pag on the second year, kung sakali man na magkaroon tayo ng biglaang pangangailangan, magkaroon ng emergency, mahuhugot po natin yung ininvest natin dito, kasama pati yung earnings. Kung less than 5 years, may reduce lang tayo sa earnings, but still, malaki pa rin ho yun, and at the same time, buo yung capital na makukuha natin. Correct. Yung diba? pondo mo, pinatulog mo, pero may una, tsaka yes, tama ka dyan, diba? Kumikita yung pera mo, and at the same time, diba, makukuha mo siya anytime nakakailanganin mo. Diba? Yun yung kagandahan ng pension booster voluntary natin. May limit natin. ba yung contribution amount? Meron ba? Kunyari, kasi kaya ko lang 500 a month. Pwede ba yun? Ang pinakamababa natin per remittance, 500 pesos. Ayun. Per remittance po, baka may magtanong, kailangan po bang monthly? Yan. Meron. Wala po, hindi po. Kung halimbawa, sabi ko nga, meron tayong may 1 million ako na pera. Tapos, pasok mo siya sa pension booster. Okay? Pagkapasok mo, hindi na siya nasundan, okay lang. Yung 1 million mo na yun na pinasok mo sa pension booster, kumikita na yun. Correct. Diba? So, hindi kinakailangan na monthly meron ka. Pero, kagaya ng mga typical na Pilipino, sabi nga natin, minsan may extra money tayo monthly, may sa sahod natin, may naisusubi tayo na ito yung savings ko. Na ang gusto mo yung savings mo na yun, kumita din. Di ba? Pasok mo dito sa pension booster voluntary. Para kang may online alkansya. Yun nga. Diba? Na every time nilevel up mo yung alkansya mo. So every time na magre-remit ka, magge-generate ka lang ng PRN para dun sa amount na i-remit mo. Online alkansya. Na biglang pag may pangangailangan ka, makukuha mo yon, may kasamang interest. Correct. Naku, maraming salamat Sir Jomer. At sa mga members po na may mga katanungan at gustong ma-enlighten po tungkol sa aming pinag-uusapan ngayon at kung ano pang mga questions dyan, no, makisali ho kayo. I-like and share nyo po ang aming programa, ang Usap Tayo, dito lamang po sa official FB account ng SSS, ang Philippine Social Security System. Sa mga members po na gising ngayon at sa mga OFWs, nako, mga OFW, maraming salamat din po sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aming programa sa Usap Tayo. Kasama pa rin si Sir Jomer Gonzales. At syempre, si Ma'am Banji. Yan, oo. Ang inyong tandem na mapapanood tuwing Friday. Yung tandem na, makulit ho. Yan, every Friday maririnig nyo ho kami. Yes, at matututo naman. Diba? Sir, may tanong dito, paano daw mapapalago naman ng pera ng miyembro sa ilalim ng voluntary MySSS Pension Booster? Ayun. So, yung natin, yung ating pension booster voluntary contribution ho kasi, ini-invest din ng SSS ho yan. Correct. So, ini-invest natin yan in various government securities, ayan, sa mga government instrumentalities. So, ang kagandahan ho talaga dito, yun nga po, safe yung pera ninyo kasi ang isa sa rule natin dyan, di ba? Capital preservation. Yeah. So, yun ho. So, sinisigurado ho natin na yung pera ho na iniimpok ho ninyo, ini-invest nyo dito, yan po, ini-invest din natin sa mga instrumentalities na sigurado rin naman tayo nakikita. At sigurado pong mga financial expert naman yes, talaga, may mga tama ho yan. Kapasidad at kaalaman talaga, di ba? Kesa naman sumali ho kayo doon sa mga, sali ka dito, parang ano lang, no? Ano ba yung mga networking? Diba yung mga, yan ang iwasan din naman natin. Sabi, kasi yung iba kasi, sabi,
ang laki ng interest. Yes, Marami pa rin. Actually, mga napapanood ganyan. natin yan sa TV, Oo. sa mga every time na pag nanonood ako sa mga balita, Correct, nakikita oo. natin yan. May mga na pa rin. Actually, makikita mo even kahit mga artista. Yeah, totoo. Ihilit ko nga sana. Oo. Diba? Mga professional. Pero still, naloloko pa rin. Kasi Oo. malaking interest diba? Oo. Pero yun na nga. Ang tanong, tandaan ho natin, mas mataas po yung interest, mas mataas po yung risk. Yan lang po yun. Kaya ingat po kayo. Ingat Pero po dito tayo sa dyan. SSS, sigurado ka. Yes, Yan. tama ka dyan. Direct, may mga questions na ho ba tayo sa mga members? At ayan, simulan natin kay Jules Loves. Pwede po bang mag-self-employed ang voluntary member? Yun. Self-employed, yung voluntary. So, dati na siyang, baka probably, kung gusto niya i-shift Oo. yung kanyang membership Baka from nahinto. voluntary to self-employed. Pwede naman ho. Basta ho meron tayong, kumbaga, maidedeklara ho na ano ba yung source of income natin as a self-employed. Kasi sinabi ho kasi natin self-employed. Meron ho tayong, kumbaga may pinagkakakitaan ho tayo. So, halimbawa, kailangan ba talagang registered business? Minsan may mga ganun Hindi po. Kahit nga nagtitinda ka ng ulam, nag-i-load ka, o gusto mo, may yung uso ngayon, di ba, yung sa GCash, nagka-cash in, cash out ka, kumikita ka dyan, pwede ka self-employed. Totoo yan. Pwede ho. Mag-register ho tayo as a self-employed. Pwede ho, kung dati na ho tayong miyembro, accomplish lang tayo ng Form E for palitan lang ho natin yung membership natin from voluntary to self-employed. Okay. Sticker natin, magkano kinikita ho natin as a self-employed. Again, ang kagandahan pagka self-employed, protektado ka under Social Security Program at Employees Compensation Program. Well said, Sir Jomer. Mula naman kay Lea Lance Apico, Tumagco. Pwede po bang kuhanan ng SSS ang batang may kapansanan para in case tumanda, may pension na kahit hindi pa nagtatrabaho? Uy. So medyo po yan Kasi ang tinitingnan ho kasi natin siyan, kung kukuhanan ninyo po ng SSS, yung bata. Okay, sabihin na lang natin, 18 years old naman na siya kukuhanan ko siya ng SSS number. Ang tanong, ano pong pinagkakakitaan po niya? Source of income. Okay, ano po yung source of income niya? Kasi meron ho tayo dyan. Kasi meron ho, actually, siguro parang a month ago, meron ho kami pinuntahan na barangay. Actually, in partnership with Peso, Quezon City. Barangay captain. Naman. Alam mo naman, yung servisyo natin, bumababa tayo kahit sa mga barangay level tayo, pumupunta tayo dyan. Okay. So, kasi nandyan din yung, yung sana mga miyembro talaga. Andyan yung, kumbaga, uhaw sila sa kalaman Correct. Diba? So, talagang pinupuntahan ho natin yan. At meron doon, actually, yung anak niya, may tindahan. PWD yung anak niya. Okay. But yung anak niya kasi is merong kumbaga kaya naman nakakapagtrabaho naman. Merong source of income, may tindahan. So nakapag-register ho yung anak po niya as a self-employed. So, possible naman ho yun. Okay, kasi may source of income. Yes, may source of income siya. So, may tindahan yung kanyang anak. So, actually, maliit na tindahan lang yun, pero lumago daw yung tindahan. Tapos, hanggang sa yung anak ko niya, actually, yung yung anak niya, lumapit sa nanay niya, sabi niya, gusto kong mag-register sa SSS. Kaya naman, nung nandoon kami, saktong-sakto naman, na nag-inquire sila kay SSS. So, pwedeng So, po yun. ang sagot natin dun, sir, provided merong... Pwede, kung may source of income natin, yung bata. Okay, yung anak ko na magre-register kay SSS. Okay, sir, next question mula kay Trixie Trinidad. Hello po, paano kung nakakapaghulog na ng EC tapos nag-voluntary na lang, magagamit pa ba yung EC? Ayun. Nakakapaghulog ng EC tapos nag-voluntary na lang magagamit pa shortcut natin. ba? Ang voluntary ba may EC? Yun po. Ayun. Ang sagot lang ho dyan, wala po. Ayun. Okay, so pagka nag-shift po tayo from self-employed to voluntary, yun ho yung nawawala. Okay. Yung ating, yun ho yung nawawala, yung coverage natin sa employees compensation. Bakit? Kasi po, meron pong binabayaran ding premium para sa employees compensation. May contribution ho yan. Nagre-range ho yung contribution between 10 pesos to 30 pesos. Depende ho sa monthly salary credit ng miyembro. Pero doon sa kakarampot na contribution na yun, napakalaki ho ng kapalit na benepisyo. Kaya po, lagi ho ang pinapayo namin, kung pwede ho tayo mag-self-employed, self-employed tayo. Kumbaga, mag-register tayo kay SSS as a self-employed. Dahil, again, ang binibigyan ho natin dito din ng importansya is kung paano ho tayo ay na-aksidente, nabalta, nagkaroon ng pinsala sa katawan at work-related ho yan. Halimbawa, sabihin na lang ho natin
takatak vendor. Ayan, 'di ba? Yung Okay. nagtitinda ng sigarilyo, yan, Okay. yung nag-register as a self-employed. 'Di ba? So habang nagtitinda siya ng sigarilyo sa kalsada, yung mga takatak vendor natin, sabihin na natin hindi sinasadya nahagip ng Oo, ng sasakyan. sasakyan, 'di ba? Covered ho yan. We're connected. Okay. 'Di ba? So yun yung kagandahan. Oo. So, ano po pag sinabing work connected, kung siya po ay may sickness benefit, pwede ho siya kung qualified siya sa sickness benefit, meron siyang sickness benefit under Social Security at another sickness benefit po sa employees compensation. Kaya ang tawag natin sa EC, Double Recovery Program. Yes, oo. Kasi pwede mo siyang i-avail simultaneously with SSS benefit. Pwedeng dalawa ang sickness benefit, dalawa ang disability benefit, at dalawa ang death benefit at funeral benefit na makuha ng inyong beneficiary. Yan. Thank you, sir. Yan. Mula naman kay Evelyn Ong Cuevas, kung senior, pwede pa din bang mag-enroll sa SSS Pension Booster? Alam mo, ang dami mga seniors at pensioners na gustong sumali sa pension booster, sir. Yan. Ano masasabi mo dyan? So, ang tanong kasi niya dito, senior na siya. So, ang tanong kasi dyan, ano bang tawag nito? Nagpe-pension na ba siya kay Yeah, SSS? oo. Kasi kung hindi pa naman ho kayo nagpe-pension sa SSS, kasi may mga senior citizen tayo na 6 years old na pero currently employed pa. Correct. Pwede ho tayo mag-enroll. Kasi wala naman tayong age limit dyan sa ating pension booster voluntary. So, pwede naman ho tayo mag-enroll. Again, enroll naman natin dyan, wala pa ho kayong final claim kay Oo. SSS. So, yun po. Pero kung pensioner na siya, pwede ba? Pero kung pensioner na ho kayo, hindi na po. Ayun. Yun. So, sayang. Kung pensioner na ho kayo ng SSS. Pero kung hindi pa, grab the opportunity. Ayan. Gusto ko yung grab the opportunity. Yes. Okay, mula naman kay Catherine Becante, I am a cancer patient. I already got the maximum sickness during the occurrence of my illness last 2020. But now it reoccurred again. Recur Bumalik. Can I still claim a sickness benefit again? So, Ayan. sickness muna siya. So, pagdating ho sa sickness benefit naman natin, kasi yung last niya is 2020 pa. So, now is 2024. Provided po na meron kayong at least 3 months contribution within the 12-month period prior to semester of contingency, qualified ho kayo. Pwede kayong ma-entitle up to maximum of 120 days. In 1 year ho yan. Kung sakali po na kumbaga nag-persist yung sakit natin, tumawid ng sumunod na taon, another 120 days po uli yan. Ayun. Basta na-meet nyo lang po yung qualifying conditions natin, at least 3 months contribution. Pag na-exhaust na yung sickness niya. Kung na-exhaust na po, kasi ang rule kasi natin pagdating sa sickness benefit, again 120 days para dun sa current year, then another 120 days for the following year on the account of the same illness. So maximum of 240 days. Kung nag-persist pa rin yan after 240 days, pwede na pong i-claim niya ng miyembro under disability benefit. Sir, may question, yung mga, actually, nakaraang bagyo, di ba? Yung mga nabaha, nagkasakit. Yun na nga, Ano mga di qualifying ba? conditions na pwede sila maka-avail ng sickness So benefit? ito po, yung mga naapektuhan nun ng bagyo kasi 'di ba, yung iba lumusong Talaga sa naman, baha, oo. 'di ba? So Isa ka doon, di ba? Isa ako doon. Oo. Yes. So yung sa bahay nga ng parents ko hanggang bewang yung yung baha talaga. So Nagkasakit. yes, may iba nga kami, kapitbahay pa nga kami na pako pa yung kasi hindi mo alam kung ano yung tatapakan mo totoo yun, totoo So yun. again, may mga miyembro tayo na nagkasakit or nagkaroon ng pinsala sa katawan. Ang rule lang natin pagdating sa sickness benefit, may 3 hulog tayo sa loob ng 12 buwan bago ang semestre ng pagkakasakit. Kung halimbawa ang miyembro na nagkasakit sabi natin ngayong August na lang, 2024. Okay. So, ang semester of contingency natin yan, April to September. Okay? So, kasama na rin dyan, pati yung mga, kung nagkasakit kayo nung July, last month of July. So, July, August, September. Ang semester of contingency niyan, April to September. So, ibig sabihin, magbibilang tayo 12 months pa atras, starting March 2024, down to April 2023. May 3 hulog po kayo dyan, kahit hindi sunod-sunod. Tapos, ang pagkakasakit natin, hindi bumaba ng 4 na araw. Pwede na ho tayo mag-file ng sickness benefit. Kung employed ho tayo, dapat naubos na muna natin yung company sick leave with pay natin. Okay. So, yun lang. Pero kung sa mga individually paying member, self-employed, voluntary paying member, Pwede OFW, rin. non-working spouse, basta hindi po bumaba ng 4 na araw, pwede na ho kayong Ayun. mag-claim ng sickness benefit. Yun ang kaigihan naman pag SSS member ka, Yes, di ba? diba? So, sa SSS,
protektado ka. So, tandaan ho natin sa panahon ng sakuna, trahedya, nandyan ho ang SSS na handang umagapay sa inyo. Naku, sir, ang dami atang viewers natin. Direct kanina nakita ko, nasa 10,000? Wow! Papunta doon. Patawid na tayo doon, no? Mga members. Ang dami maraming naman. salamat po. Kanina pa yan, baka nasa 3,000 na tayo, direct, di ba? Wow. Mga members, maraming salamat po. Naku, makisali ho kayo, i-like and share niyo po Medyo ito. matagal-tagal tayo hindi na nagkaroon ng usap tayo, kaya na-excite siguro yung mga miyembro natin. Kung namiss di nyo ba? kami, i-share nyo po ito at panoorin nyo kami hanggang Tama. dulo ng programa. Okay? Mula kay Sherry Ann Rose Sandal Gala. Need pa po ba ang successive? Siguro sunod-sunod na no? Sunod-sunod ang hulog ng SSS. Yan. Kung ang sickness benefit ang tinutukoy ni Ma'am Sherry, yung tatlong hulog po, basta nandun siya sa 12 buwan bago ang semestre ng pagkakasakit. Kahit hindi sunod-sunod yan. Oo. Okay, kahit hindi siya sunod-sunod, basta nandun siya sa 12-month period, manamit na niya ho yung qualifying condition natin para sa sickness At benefit. least 3 months, di ba? Yes. Okay, next, direct, may question pa? Uy, Jeansky Jean. Muna kay Ma'am Jeansky Parang Jean. nakakahilo yung ni Ma'am. Wala naman tayong amats yan. Yeah. Okay. Good morning po. Ano po ang process ng pension ng mga illegitimate child? At pwede po bang i-receive ng illegitimate wife ang mga benefits ng mga bata? Ayun. Okay. So, paano ang process? So, actually, para sa mga illegitimate child natin, so, yung common law spouse, okay? So, yung tinutukoy ni Ma'am kanina na illegitimate wife, yung common law spouse, pwede siyang tumayong guardian ng illegitimate child or children. Pero ang rule kasi natin, pagdating sa illegitimate child, for dependents pension, up to 5 minor children, starting from the youngest without substitution, priority ho ang dyan, ang legitimated, at saka yung mga legally adopted. So up to 5. Kung sakali po na may 5 na legitimated, or legal adopted, hindi na ho natin makukonsidera yung sa illegitimate. Pero kung kulang sa 5, okay, tsaka ho tayo kukuha sa illegitimate child para makompleto yung 5. Pero ang pension po na pwedeng makuha ng illegitimate child, kalahati po ng pension na pwedeng makuha ng legitimate. Okay. Unless wala ho tayong babayarang legitimate child, legitimated or legally adopted, Saka buo. papasok. Yun. So, buo na makukuha niya yung pension. Pero si common law, ang magtatayong Legal guardian. So, siya ang legal guardian po. Kasi yung iba, bakit? Kasi may mga, alam sa atin, kay SSS, may sabi, bakit mo pinagpe-pension si common law? Hindi mo namin sila pinagpe-pension. Siya ho yung tumatayong legal guardian. Okay, so, i-clarify lang po natin yan. Sir, mula kay Ferdy Kalugdan. Oo, Kalugdan. Okay. Meron akong salary loan at kinakaltas naman ng employer ko dati. Pero di naman pala inuhulog sa SSS. Galit ako dyan. Wala na ako doon sa kanila. Paano kaya ang gagawin ko, Sir Jomer? Nako, yung kung sino yung employer na yun, pepektosan natin yan eh. Diba? Natapektosan ng mga employer na ganyan. Diba? So, ano bang tawag nito? Hindi nahihiyang magkaltas. Pero pagka nagre-remit, mahihiyain. Alam mo, tayo ng ngayon isipan. Sabihin ko sana, mahiya naman kayo, employers. Diba? Sige, yun nga diba? So, hindi nahihiyang ikaltas, pero nahihiyang mag-remit. Nahihiyang mag-remit sa. Huwag ko kayo mahiyang mag-remit. Okay? Kasi kawawa ho yung employee natin. So, yung tanong ni Sir Ferdy kanina, unang gawin ho natin, bigyan muna natin ng parang benefit of the doubt si employer. Baka naman, nag-remit talaga si employer. Wala lang sinabit na report. O di kaya naman, nagkamali ng details doon sa report, kaya unpostable. Pumunta kay employer, humingi ho tayo ng proof na sila po ay nag-remit. Kung wala ho, pinapaikot-ikot tayo ng employer. Wala silang maipakita kagad sa atin na katunayan na nag-remit sila, katunayan na nagbigay. Kahit yung report na lang wala po. Puntahan na ho tayo sa pinakamalapit na tanggapan ng SSS. Mas maigi ho kung yung branch na nakakasakop ho doon sa kumpanya. Punta na ho kayo. Mag-file na ho tayo ng complaint. Yan, okay. Agad-agad. Salary loan pa naman yan, sir. Di ba diba? tumutubo yan eh? Totoo, diba? Ang mahirap dyan kasi sa retirement, sa dulo? Totoo, kasi
Totoo. Galit na galit talaga tayo no? Kasi, di ba, kawawa yung mga member. Marami tayo mga member na pagdating ng panahon, pumupunta kay SSS. Ang nangyayari ko kasi nagagalit sila kay SS. Kasi bakit may utang ako, bayad ko na yan. Ang tanong ho, binayaran ho, tinalta sa sahod. Pero ang tanong, niremit ho ba kay SSS? Madali ho maghahabol kung ang kumpanya buhay pa. Nandiyan pa yung mga may-ari. Paano kung nagkamatayan yung mga may-ari, sarado na yung kumpanya? Sino pa humahabol natin, di ba? So, anong mangyayari? Kakargohin ho ng miyembro. Yan. Including, imagine niyo pati yung penalties, di ba? Buti na lang mayroon tayong console loan ngayon. Correct. Diba? At dapat meron ka ng my.sss, no? Yes. Para na-check mo from time to time yung records mo. Tama yan, Ma'am Fanji. Kaya, di ba, kung wala tayong laptop, desktop, download nyo lang SSS mobile app. Ma-check mo doon. Dinidak sa akin ngayon, niremit ngayong buwan ng August. O sige, bigyan natin 1 month. Pag hindi pa rin talaga, 1 month, di ba? Samantalang pagka nagbayad ho kayo kay SSS, isang araw lang ho talaga yan, posted na yan. Pero sige na, bigyan pa natin. Baka mamaya naman, delay lang. Pag wala pa rin ho, lapitan nyo na yung employer ninyo. Pag wala may pakitang katunayan, magreklamo na ho tayo. Correct. Okay, mula kay Sandra Sariel Santos, ilan na po ba ang maximum number of pregnancy para maka-avail ng maternity benefit? Maximum of 4 ba? Uy, okay. Ma'am Sandra, good news. Oo, good news. Hindi na lang po si Mang Inasalang Anli ngayon, pati pagbubuntis, Anli na kay SSS. Opo, Anli na. So, wala na ho tayong limit because under the expanded maternity leave law, binabayaran na po every instance of pregnancy. Again, pagbubuntis, hindi lang po panganganak, even miscarriages, binabayaran na ho kay SSS. Provided na meron kayong 3 hulog sa loob ng 12 buwan bago ang semestre ng panganganak o pagkakunan. Kagaya lang din ng sickness benefit, yung required number of contributions natin. Again, unlimited na siya. So, diba? Unli maternity. And the same time, pinalawig pa natin yan, di ba? Dati 60 and 70 kasi ang alam naman for pregnancies, di ba? So baka ang alam din niya 60 or 78 days, 105 na po basta buhay na pinanganak ang sanggol. Kung ang nanganak solo parent, 120 days. Okay, sir. Wala kay Diana Kuya Ramos. Hello po. Good day po. Na-stop po ako sa paghulog sa SSS ko from January until now. Pwede pa po bang mahulugan yun? O may specific month na lang nahuhulugan? So, may gap na siya. Yan, may gap siya. So, ang pwede nating bayaran sa ngayon, kasi kung si Ma'am Dayan, siya ay OFW, kasi pwede ba yung bayaran hanggang December pa eh. Kasi mas pinalawig natin yung pagbabayad para sa mga OFW members natin. For individually paying members natin, yung contributions nyo ng July, August, September, pwede pa hunin yung bayarin yan hanggang October. Yan. So, yan po. Kasi pwede tayong either magbayad monthly or quarterly. Yung last, diba? April, May, June, kailan deadline nun? Nung nakarang araw, nung July 31st, kaya ang dami naghabol. Ang daming naghabol, kaya medyo hangaba ng pila sa mga bayaran, kahit sa mga bangko, dami naghahabol. Magbayad online, di ba? Yes, yun po yung lagi nating pinopromote, na marami tayong mga collecting partners ngayon, so hindi na lang po sa mga SSS branches sa may tellering. Andyan na po, andyan si Bayad, di ba? Nakilala natin Bayad Center. Andyan si Gcash, my God, di ba? Ako yung contribution sa kapatid ko, tsaka ng tatay ko dati. Doon ako nagbabayad. Nabol ko noong July, umaga, July 31. Kasi doon ako nagbabayad. Si Maya, sino pa ba, si SMP. Gusto na habang nag-shopping kayo, o diretso na kayo, bayad kayo. Yung mga bangko natin, may mga collecting banks tayo, may mga collecting partner banks tayo dyan. So, ang dami na tayong mga collecting partners po. So, hindi lang kayo pwede magbayad kay SSS. Actually, may facility na rin sa website natin if pwede kayo magbayad through credit card. Yes. Diba? So, kasi andyan si BPI din. So, marami tayong maka-partners po talaga. Ang dami nating friendship. Naman. Ang oras po natin ay 10:34 ng umaga. Kasama niyo pa rin kami. 10:34 na pala. Yes. Ang tandem na Jomer and Vanji. Yes. Vanji and Jomer. So, tayong pangalan natin? Joban? O Banjo? Parang bagong, paano pa mga early 80s ba yung mga pabango? My God! Yung mga parang alam ni direct yan. Oo nga, yung Joban, yung amoy ng mga, di ba? Amoy ng tatay ko yan. Mga
Balikbayan. Joban Mas. Yes, dito lamang po sa inyong paboritong programa ang Usap Tayo. Ayan, katulad ni Harold Perez Bulanon, may tanong siya, sir. Hello, tanong lang po, pag namatay na ang parents mo tapos di pa death claim, ilang taon pa ba ang limit ng claim? Okay. Siguro Yung death Okay. claim niya, yung prescriptive filing period natin. So for death claim, wala tayong prescriptive filing period. So anytime pwede hong mag-claim yung claimant natin. Yun lang po. Pero once na na-process na ho yung death claim ninyo. Yun. Okay, nakapag-claim na ho kayo. Tapos parang nakita niyo, parang medyo maliit yung nakuha ko. Pwede kayong mag-request ng re-adjudication. Pero yung request or re-adjudication po, dapat na ma-file niyo yan within 10 years from the time na nag-file ho kayo, na-settle ho yung claim ninyo. So, yun po yung for death benefit natin. Pero, yung funeral, isasama ko na lang din po ang funeral. Ang funeral benefit po, meron tayong prescriptive filing period dyan. 10 years. Okay. So, ikaklaro ho natin ha. Iba po ang death benefit, iba po ang funeral benefit. Correct. So, ang death claim, wala ho tayong prescriptive filing period, but for funeral, 10 years ho yan. Okay, well said, sir. May tanong dito si Ma'am Malu Gonzales. Ano po Wow. ang pwedeng gawin? Kamag-anak. Hindi kasi Ma'am Malu to. Ano po ang pwedeng gawin ko? Kasi nandito ako sa US na. Oy, wow, Hi, hello po. ma'am. Hi, ma'am. Oo, napahinto po yung paghuhulog ko ng aking SSS. Gusto ko pong ituloy ang aking paghuhulog. Uy, nakakatuwa naman, di ba? Prospects. Talagang si ma'am OFW sa ibang bansa, pero andun yung Sa ano niya. US. Pag nanais siya ipagpatuloy yung kanyang paghuhulog, Correct. pwede ho natin ipagpatuloy yan, either yun nga po as, pwede ho natin as OFW, di ba? So, ang pinaka-minimum ho natin siya ng monthly salary credit nasa 8,000. Pero kung medyo paldo-paldo naman ho kayo, dun ho tayo sa paldo-paldo talaga. Dun ho tayo sa maximum, di ba? May konting ipon. Opo. So, ang maximum ho natin ngayon nasa 30,000 monthly salary credit. Yes. Bakit po? Kasi maliban po doon sa contribution ninyo under Social Security Program, may contribution na rin ho kayo para sa mandatory pension booster. O, di ba? So, hindi ka lang nakapaghulog sa SSS mo, meron ka ng investment sa mandatory pension booster. Kung gusto mo nyo pang maghulog pa, si Ma'am Malu, pwede kayo mag-enroll pa sa pension booster voluntary, Yes, di ba? pag Mag-generate sobra-sobra. lang ho tayo ng payment reference number para doon sa i-remit natin na contribution. Mag-login lang po tayo sa my.sss account natin. Kung medyo nahihirapan ho tayo, naku, paano kaya yan? Meron ho tayo, may usap tayo at sss.gov.ph. Ayan po yung official email address natin. I guess may mga offices din tayo. Hopefully, hindi ko not sure lang kung ano yung sa US natin. Meron tayo sa US pero yes, may foreign office. Kung malapit ho kayo doon, pwede ho kayo magpa-assist sa kanila, tuturuan ho kayo, and at the same time, pagka nagamay nyo na ho yan, generate lang tayo lagi ng PRN para doon sa i-remit natin na contribution. Okay. Thank you, sir. Mula naman kay Jessa Ella Tamundong. Kapag po ba in-advise ng doctor na mag-bed rest due to pregnancy condition in incompetent cervix, pwede po bang i-apply sa sickness benefit muna? Okay. So, pagdating naman kasi sa sickness benefit, wala naman tayong, kumbaga, mga certain illness na pwede. Diba? Okay. Kung pwede at hindi pwede. Again, basta meron ho kayong medical certificate or may mga medical documents supporting your claim na hindi nga po kayo nakapasok because of illness, so most probably, kagaya nga niya na bed rest, file nyo ho kay SSS. Okay. So, pwede siya, sickness muna? Pwede ho yan. Yan ang kagandahan. Lagi ho namin pinapay. Lalo na yung nga po yung mga ganyang cases na may nagkakaroon ng bed bleeding, spotting, so bed rest. Claim mo na sickness benefit. Hanggat kaya under sickness benefit, mag-sickness benefit. Okay. Tapos pag nakapanganak na, tsaka po tatakbo naman yung maternity benefit natin. O, diba? Salamat. Na-maximize yung benefit. Maximize Salamat, natin. Dr. Jomer. Naman. Maraming salamat. Ang other question mula kay Michay Regala, kapag po ba namatay na po yung tatay at ang beneficiary po ay disabled, 21 years old na po, makaka-claim po ba ng benefit yung siguro PWD? Yung PWD na anak. So, ganito po yan. Dito po natin makikita yung kung gaano ka-generous si SSS. Kasi, pagdating ho sa dependent child or children, sabi natin kasi kanina, di ba, pagka yung bata po ay below 21 years old, consider sila as dependent child or children. Pero pag umabot na ng 21, titigil ang pension. Maliban na lang kung yung anak po ay congenitally incapacitated, ibig sabihin incapable of self-support. So, kailangan lang ho niya, may mga medical certificate lang ho tayo, mga medical documents para doon sa nagpapatunay na yung bata natin is incapable of self-support ho siya, para po
Ang pension po, kung sakaling namatay ho yung tatay at nagpe-pension ho siya, pwede ho natin yang itawid doon sa anak. Kung sakali kasi nabanggit po tatay tapos anak na, baka wala na ho siguro yung sinanay, di ba? So pwede ho natin itawid yan doon sa anak. Ang tanong hanggang kailan? Hanggat nabubuhay po yung bata. Oo. Imagine niyo kung yung incapacitated child na yun, di ba, umabot pa kahit 40 years old, 50 years old, tuloy-tuloy ho natin yung pension sa kanya. Yes. So maghahanap lang po tayo ng legal guardian, sabi nga ni Ma'am Vanjie, kasi siya yung tatanggap ng pension on behalf of the incapacitated children. Thank you, sir. Uy, may follow-up question dito si Ma'am Catherine Brigente. Since I got 240 days for sickness last 2020, so does it mean I could no longer claim the sickness since I have the same illness? Diretso na po ba sa disability na ang claim ko? Tama po ba? So, kasi 2020 pa naman, try na lang po natin, Ma'am Catherine, kung possible pa siya na under 2020 may kumbaga may gap kasi siya di ba? So tingnan natin kung possible pa siya na under sickness benefit ulit. Kasi ang sabi naman natin on account of the same illness for yung dalawang kasunod na taon, di ba? So dahil may 2020 pa, it's already 2024. So tingnan natin, baka possible pa sa sickness benefit. But just in case po na hindi na tayo qualified sa sickness benefit, meron po tayong disability benefit na pwede nating i-file naman. Thank you, sir. Okay, may question mula kay Perlin D. Batigas. Morning po, watching from Saudi. Hi, hello po. Ask ko lang po, pwede po bang ibayad ko nila sa Pinas ang loan ko? Kasi ang hirap sa online po. Oh, naku po. Ito po. So, Ma'am Perlin, ito yan. So, kung meron ho kayong trusted, pinagkakatiwalaan talaga. Talaga yung natin, no? Bakit ano ba naman B1? Naisip ko B1. So ganito po 'yan. So again, kung may pinagkakatiwalaan ho kayo rito sa Pilipinas na maaaring magbayad ho ng inyong utang, pwede. Pwede ho siya kahit siya na mismo yung pwede ho na ito yung PRN. Kayo na lang ho magge-generate ng PRN. O kapatid niyo ho 'yan. O ito sis, ito yung ito yung PRN para sa babayaran. O ito ipapadala ko ito naman yung bayad. Pwede po. Tapos si sister naman, dagdagan mo naman, pamasahe. Siba. Bigyan mo na, dagdagan mo ng 500 pang Jollibee. Diba? Magja-Jollibee, nagbayad naman through Gcash. Pero hindi, syempre, by processing. Ganun talaga yun. Kapatid, yan, pwede yutusan yan. And make sure from time to time, sine-check mo yung records. Totoo yan, kasi yung kapatid ko dati nagpapabayad sa akin. May processing fee din. Ganun talaga pagkapatid. Maraming salamat. Ako, ang dami natin mga members na nakikisali sa ating discussion ngayon. So, sa mga kausap natin ngayon. Tama, yung mga kausap natin. May mga tanong po kayo. Sige lang, may oras pa. May energy pa si Sir Jomer para sagutin yan. Tulad ni Greta Gonzalez Manuel. Death benefit po ng parent, deceased na rin po ang spouse, hindi na rin po minor ang children. Eligible pa ba ang mga bata? Death benefit po ng parent. Deceased na rin yung spouse. So, ibig sabihin, hindi na rin po minor ang children. Death benefit. So, yung miyembro, namatay na yung asawa niya, wala na rin yung magulang niya, wala na rin siyang minor child or children. Eligible pa po ba yung mga children? Mga naiwan na okay. So, kung naman po yan, kasi death benefit pinag-usapan natin dito, so ibig sabihin, i-assume natin na hindi pa siya nagpe-pension, yung miyembro, di ba? So, ang mangyayari ho dyan, kasi primary, kaya tama po, kasi inisa-isa niya nilinaw niya talaga. Ang primary, ang ganda ng tanungan, di ba? Kasi kompleto na. So, sa primary kasi, legal spouse and minor child and children, sinabi niya wala na. Sunod naman sinabi niya wala na rin yung parents. Zero na rin yan, di ba? So, ayan. So, sino na yung susunod? Yung paano walang focus. Sumunod yung sino na yung susunod? Yung designated. So, yung designated, sino ho yung nilagay ng miyembro sa kanyang E1 at E4 form. So, dito papasok ngayon. Tama ho yung nabanggit niya. Kasi yung anak ba above 21, considered ho sila as designated provided na yung anak po dineklara ho sa kanyang SSS record. Okay? Hindi po nangangahulugan na ang anak ko kayo, beneficiary automatic pasok na kagad kayo. Pwede naman, kasi legal heirs kayo, pero doon kayo sa dulo, pang-apat ho kayo. Ang designated ho, titingnan natin, sino ba yung dineclare. Kasi baka mamaya, ang dineclare ho nung miyembro, yung sabi nga nung tatay, baka ang dineclare niya yung mga kapatid pa niya. Ang tanong ngayon, sila ho yung pwedeng makinabang, makapag-claim. So, yun po. So, pwede ko na bang ihirit to direct? Nako, ayan na ho. Advance happy birthday, Kuya Jom. Opo. Siya ba yun? Opo. Happy yung birthday!
Sa katapusan pa naman ho yan ho yung kapatid ko na pinagbabayad ko ng contribution na yan. Sige naman, babatiin na nga kita kasi nasitik. Batiin mo sarili mo. Apo, happy birthday to me. And ayan po. At saka yung yung kasamahan ho namin nakaraan, si Joven, si Pat, nag-birthday na nakaraan. Ayan. And ayan, sila, si Chris, ngayong August, kasamahan namin si Chris at saka si Janina, mag-birthday din. Yes, ayan. batiin ko rin ang aking nanay. At lahat naman nag-birthday. Oy, happy birthday, nanay. Ayan. At saka sa lahat naman nag-birthday ngayong August. Yes. Yan. Batiin ko rin yung prinsesa namin, si Wow, kung sino yung prinsesa na yan. Si Erin. Sa lahat ng mga celebrants po ng buwan ng Agosto, ayan, August, happy birthday po. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Ayan. Sige. At Magpakanton kayo. Sa pangunguna yan ni Sir Jomer Gonzales. Advance happy birthday. Salamat po. So ayan, yung kapatid ko hiniritan ako. Yan yung pinipitikan ko ng ng processing fee. Okay? Sir, may question dito si Shana Baptista. Kailangan po bang mag-akop yearly nandito lang sa Pinas? Ayan. So ang gandang tanong, 'di ba? So yung akop po, sino po ang mga sino bang required na mag-akop? Yung mga retired pensioner residing abroad. Okay? So kasama na rin po diyan yung mga total disability pensioner and yung mga survivor pensioner, pati po yung mga dependent child or children, yung mga legal guardian, yan. So sila ho yung mag-aakop. Yung mga retired pensioner residing in the Philippines, okay? Residing in the Philippines, okay? So sila po ay exempted hanggat hindi pa ho sila umaabot sa edad na 80. Again, 80. Huwag natin kalilimutan kasi pag tungtong ho natin ang edad na 80 or 80 years old, required na ho tayo na mag-aakop. Yan. So baka mamaya magulat ho kayo, bakit natigil ang pension ko? Akala ko ba exempted ako? Tingnan ho ninyo, baka nakakalimot ho kayo magbilang na ng edad ninyo. So baka nakalimutan, sabi niyo, parang lang ako, kaka 65 ko pa lang. Wow! Yung pala 80 na. Kailangan na mag-akop ng nanay ko. Naku, naisasamahan ka namin mag-akop. So, pero pwedeng online, di ba? Pwede. Marami tayo dyan. Marami na tayo. May mga online emails. Meron tayo kahit to video conferencing. So, marami na tayo mga ways para makapag-comply sa akop. Thank you, sir. Okay, mula kay Ate Guy, Kisa Falcom. Wow. Okay. Sir, ma'am, advance po ako till 2025. Full payment na po ako at 6 years old na po ako. Next year, 2025. Advance happy birthday po. Magpe-pension na po ba ako? Kasi sabi nun, pag nag-increase pa ng pay sa 2025, saka, sana masagot po. Watching from Kuwait. Ayan. Oy, hi from Kuwait. Hi, ma'am, Ate Guy. Yan. Yeah. So, nagbayad na siya hanggang 2025. Kasi kumbaga siguro kulang na lang siya ng ilang buwan. Correct. Para mag-pension. So, sige, bayaran ko na. Okay? So, in advance na. So, ang tanong niya ngayon, paano kung mag-increase ng 2025? Kasi 'di ba meron tayong ini-expect na possible. Okay? So, just in case, yung difference, babayaran lang naman natin. Yes. Yung difference. Pwede ho yung bayaran lang natin. Yes. Tapos, Underpayment. Yes. So, ang tanong, kailan siya magpe-pension? So, month after ng semester ng 120th contribution po ninyo, pwede na kayo mag-pension dyan. Yun po. Abangan po natin yung balita. Yes. Okay? Mula kay Arnie Bell, gumagana po ba ang Usap Tayo portal outside Philippines? Oo. Of course, di ba? Yes, gumagana ho yan. So, medyo nahihirapan ho tayo. Meron po tayong usap tayo at sss.gov.ph. Pwede ho tayo mag-email. Yes. Pwede rin ho tayo sa hotline natin. So, yun. So, marami tayong ways Email lang. Yes, pwede ho kayo mag-email kung medyo nahihirapan ho kayo dun sa yung usap tayo portal. Yes. Okay. Patience is a virtue. Happy birthday. Yan. Okay. Uy, 10:48 na ng umaga, pero ang dami pa rin mga members na kasali sa ating talakayan ngayon, sir. Tulad ni Dionisio Tan. Good day, sir, ma'am. Okay. My wife died 2015. Hindi po ako nakapag-file ng funeral benefit. Pwede po ba mag-file pa rin? Uy, naku, 2015 pa. Ihabol nyo na, sir. Okay, kasi ang prescriptive filing period natin, 10 years. So, 2015 to 2025, no? So, by next year. So, ngayon, sir, pwede na ho. File na ho kayo. Mag-file na ho kayo ng kung kayo po, sir, ay SSS member, no need na pumunta kay SSS just to file your funeral claim. Correct. Pwede na ho yan via your my.sss account. Importante lang, meron kayong register na disbursement account kasi doon ho natin i-credit yung benefit ninyo. Naku, sir, may mga pagbati. Hello. Ayan. From UAE. Kay Jana Gabriel. We watching from UAE, Abu Dhabi. Hello, Jana. Mabuhay po kayong lahat. Naku, maraming salamat, Ma'am Jana. At
saka si Gina. Gina. May Gina. Gina, oh. Okay. Gina So si Karen. Gina Rabino from Cyprus. Ayan. Naku, Wow, maraming salamat. No? Thank you so much po. Maraming salamat sa pagtangkilik niyo po Sana sa next time, no, yung parang may pa-video, no? Tapos yung parang kumakaway sila. Hi from Cyprus. Hi from ano, diba? Gumaganon sila. Binigyan natin ng problema si Tere. Binigyan na nga tayo ng halaman, eh, di ba? Tsaka tubig, ano? Okay, may question mula kay Ann sa Sarna. Sednare. Okay. Ano to? Sednare? Direct mukhang kailangan na magsalamin. Okay. Paano yung pension booster at halimbawa po, pwede po ba mag-monthly savings at pwede po ba online yun? Ayun, ang gandang tanong. So, balik ulit tayo sa ating pension booster. So, ang gandang tanong ni, ni Ma'am Ann. So, again, pwede po ba na monthly? Ma'am Ann, pwedeng monthly, pwedeng ang weekly. Di ba? So, pwede daily. Oo. So, wala naman tayong limit dyan. So, ang sabi nga po natin, anytime na meron kayong extra money, para lang kayong may online alkansya na mayroon akong sobrang pera kasi pasok ko sa bangko, isusubi ko na lang dito sa pension booster, di ba? So pwede po. At the same time, hindi po kailangan na may kailangan ba naman, paano kung sa susunod na buwan wala akong savings kasi mayroon akong paglalaanan. Baka wala lang ko siya, baka lang. Pahinga lang. Pahinga lang. Tapos sunod na buwan, kung meron na naman ulit, pasok lang. Para lang tayong may online alkansya na hindi ko yung kagaya ng contribution na per employed, di ba? Na si employed talaga, monthly talaga required meron yan. Ito po, kung kailan ho tayo may extra money, pasok ho natin yan dyan. Para pagdating ng panahon, meron ho tayong mahuhugot, di ba? Actually, pagka sa pension booster nga, sabi ko nga, bata pa lang tayo, ano na tayo dyan, minumulat na tayo ng mga eskwelahan natin. Nakatama yung kwento ni Langgam at ni Tipaklo. Sige, marami pa tayong oras. Kwento ko yan. Charas lang yung di ba, natatanda natin, di ba? No, si Langgam nag-iipon, di ba? Nagsisave, tapos si Tipaklo kain ng kain lang, di ba? Tapos biglang ayun, bumuhos ang malakas na ulan. Grade 1 ata ako, totoo yan, di ba? So, balik tayo. Di ba? Pero, imagine, at that young age, di ba? Kaisipan natin. Totoo. Na sa ganung edad, minumulat na tayo na sa pag-iipon, di ba? So, ito po yun. So, kumbaga, sana hindi lang sa mga bata, hanggang sa tumanda tayo, di ba? Dapat dali natin yan. I-revive yung mga ganyang kwento, no? Totoo. So, lahat tayo ay maging langgam. Tama. Okay? Mula kay Gaelia as #AskSSS, gusto ko po alisin ang ganda naman nyo, AskSSS. May bago ng ganyan. Ang cute naman, no? Gusto ko po alisin ang kapatid ko as my beneficiary. Bali, mother na lang ititira ko. Single po ako. OFW. Gusto nyo talagang tagalin yung brother. Parang ikaw lang. Diba? Parang ako lang. Bakit naman? Ano kaya issue nila? But anyway, pero syempre, yes. Ganito yan. So, pwede naman Pwede natin, actually, pwede nyo namang tanggalin doon sa designated beneficiaries. Pwede nyo palitan. Pwede nyo tanggalin doon sa designated beneficiaries. Yung kapatid po ninyo. Para lang din yan ano bang tawag po nito? Lagi nga natin pinapayo sa mga miyembro natin na always update your records. Correct. Marami mga miyembro, ang records nila is nung pagkadalaga at pagkabinata pa. Nag-asawa na, nagkaanak na, pero hindi na-update yung records. Dumating ang panahon na nawala yung miyembro. Ngayon, yung pa rin yung reported, yes, no? ang binabayaran ng SSS, yung kapatid. Kasi sila yung huling nakadeclare. Diba? Ang talang may anak na. Yun nga lang yung anak nakalimutan i-declare above 21 na. So yun po, again, ang moral lesson natin siya, update our records. Diba? Yun lang, wag natin katamaran na i-update yung records natin. Meron akong sasabihin siya. Yes. Wag lang po mga FB accounts ang i-update natin. Tama, di ba? Doon sa FB, di mo naglalagay ko, it's complicated. Wag po. Isama na po natin yung SSS records natin. Tama, di ba? So, yung iba kasi sabi, paano kasi? Ang haba ng pila. Di ba? Gumagano. Ang haba ng pila. Paano mag-update ng records? Ito po ang solution dyan. Di ba? I-share natin. Mag-set tayo ng appointment. Meron pong available pa rin po sa ating website yung appointment system. Andun ho yung mga services na pwede natin i-avail. Kasama na ho doon yung updating of records, yung submission of E4. Mamimili po tayo doon sa ang branch natin gustong pumunta. Okay? So, hindi lang po yan, kumbaga, kung ano lang yung malapit sa'yo, kahit kung feel mong pumunta ng Manila branch o kung saan branch mo gustong pumunta, just to submit your E4, pwede ho. Pwede, yes. Sir. Ang kagandahan ng appointment system natin, hindi yan covered ng kasi di ba sa mga
mga branches natin, meron tayo yung parang branch number coding, coding, di ba? Na parang pagdulo ng SS number mo 1 and 2, So, pwede rin Monday yun. ka. So pagka nag-appointment ka, kahit ang nakuha mo Monday, pero ang dulo ng SS number mo, sabihin na lang natin 9, Friday pa schedule mo. Pero nakapagpa-appointment ka ng Monday, i-entertain ka nila nung araw na yun. O, Ayun di ba? naman pala. So at least ma-maximize mo yung time mo, di ba? Correct. So kung ba may malapit na branch dun sa opisina mo, doon ka nagpa-appointment, edi mag-pass out ka na lang, di ba? Hindi ka na umabsent, nakapag-update ka pa ng records mo. Correct. Ako. Thank you, sir, sa sharing na yan sa mga members. Yan. Maraming salamat po at patuloy pa rin kayo nakatutok dito sa inyong paboritong programa, ang Usap Tayo, kasama ang tandem na Jovan. Jovan. Jomer Yes, and Ivan. ang maamoy na tandem. Jovan. Kung may mga katanungan po, sali ho kayo at sasagutin ho namin yan. Katulong si Sir Jomer. Okay? Yan. Direct, may question pa ba tayo? Okay, pa, so, pero bago tayo, Sir. yan, batiin lang namin yung mga sa member ed, yan, si mga keyboard warriors mga natin. keyboard warriors Yan. natin sa MCAD, nandiyan po. So, yan, yung sumasagot sa mga ano natin, mga hindi ho natin nababasa, wag ko kayo mag-alala kasi kayo po yung sasagutin ng mga keyboard warriors namin. Ayan, so kaya pabati daw, sabi ng kanilang Amazon ng leader, si Jennifer Carlos. Ayan, si Bea, si Bea, si Chef, si Grant, si Flor, si George, si Daisy, Isa, George, si Joseph, at si Jenny. Ayan, Hello. so for the member ed naman, yan, binabati ko po si Teka lang, si Attorney Sao, Attorney Sao, at saka Maparo. si Rowie, tapos sino pa ba? Si Joven, si Forty, si ang amin pong ang body ng bayan, si Raylinda Coronado, Yes. si Chris, sino pa ba? Si Jeric, ang mentor. The mentor, Jeric Mayari. Nagbabalik na Pagkatapos, Jeric, yes, oo. nagbabalik mula sa branch. Tapos, sino pa ba? Si Ned, si Rodel, si... Naku, nakalimutan ko na. Sino pa ba? Si Ruiz. Oo. Sino pa ba? Si... Abby. Ang dami. Ang dami na namin. Si Oo. Jerome, si Buti Ate pa kayo madami. Carol. Teka lang, baka wala si Pat. Sino pa ba? Baka may nakalimutan pa ako. Oh, wala Batiin naman natin na. lahat So ng lahat mga- po, sino pa po yung mga nandoon sa member ed, binabati po Tanggapan. namin lahat kayo. Uy naman. Gusto ko itong And of course, sa basahin. PASED, ha? Oo. Ayan. Binabati ko po ang aking mga kasamahan mula sa Public Affairs and Special Events Division. Lahat kayo dyan, hello. Hindi na isa-isa. Baka may makaligtaan pa no? At syempre ang ating technical team na everyday naman talaga hataw sa trabaho. Direct Richie, Direct Tintin, Red and Rose. Ay, meron pa pala ako nakalimutan si Janina. Hindi sa isa lahat, no? Janina Magdangal. Ay, di ba? Medyo. Ayan, si Janina. Uy, eto, mula kay Fritz, si Kulikot. Ang galing nyo mag-host. Very interactive and Ayan, informative. Naku, Yan. salamat, Magaling ang Fritz. natin. Guest natin lagi. Di Huwag ba? kayong ganyan, baka linggo-linggo na nila ako rito. Everyday. Gusto niyo po ba? Usap tayo everyday. Oh, in relation with SSS. Ayan, Oh, ay, gusto wow ko yan. naman. Oh. Salamat. Rosalina Novitos, mabuhay ka. Opo. From Hong Kong. Kung wala kayong na kay SSS ang forever. Oo, Opo. kung wala kayong mahanap na forever, SS lang. Yes. Yan, Kasi tandaan SSS. nyo kay SSS may forever because once a member is always a member. From womb To tomb. From birth to death. Okay. Okay, mula kay Annie Lagaras. Sir, ma'am, kasal po kami tapos naghiwalay. Naku naman. Mhm. Siguro mga 26 na yun, na po ang nakalipas. Kung namatay ang asawa ko, ako pa ba ang dapat mag-claim sa burial mo? Oh, nako. Sila ay kasal po kami, pero naghiwalay na. Pero ang tanong po kasi diyan, ay 20 years na po ang nakakalipas, di ba? Ano Ang sagot tagal mo, na. Attorney Season? So ganito. Paglalabang ko. Yes, ganito ho kasi yan. Kung si Ma'am Annie, 'di ba? May ginastos naman siya, 'di ba? Kasi may possible naghiwalay na sila. Kasi may mga ganyan. Actually, meron kakilala ko ganyan, tagal na nilang hiwalay. Nagkabalikan, Wow, 'di ba? okay. Nagkabalikan. Tapos afterwards namatay ngayon yung miyembro. Okay. So, pwede ho. Kasi again, considered pa rin naman kaya as legal spouse di ba? Considered pa rin as legal spouse, tapos wala naman siya binanggit si Ma'am Annie kung may cohabitation sa part niya. So, at the same time, kung may ginastos ho kayo sa pagpapalibing, Correct. pwede ho na kayo yung mag-claim pa rin ng funeral benefit. Correct. So, pagdating na nga lang doon sa death benefit, ang tanong nga dyan, may cohabitation pa. Kasi kung sa funeral benefit ho kasi,
legal spouse. Correct. Kay death kasi, dependent legal spouse. Okay. So, may dependency tayo na tinitignan dyan. So, tinitignan natin, baka may cohabitation on the part of the surviving legal spouse. Pero kung wala naman, possible pa rin. Ayun.